Day 16, Genesis 22 to 24. Sinubok ng Diyos si Abraham. Pagkalipas ng ilang panahon, sinubok ng Diyos si Abraham. Tinawag siya ng Diyos, Abraham, narito po ako. Tugon naman niya. Sinabi sa kanya, isama mo ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak na si Isaac at magpunta kayo sa lupain ng Moriah. Umakyat kayo sa bundok at ituturo ko sa iyo at ihandog mo siya sa akin. Kinabukasan, maagang bumangon si Abraham at nagsibak ng kahoy na gagamiting panggatong sa handog at nasusunuging inihanda niya ang asno at umalis kasama si Isaac at ang dalawang aliping lalaki papunta sa lugar na sinabi ng Diyos sa kanya. Nang ikatlong araw ng paglalakbay, natanaw na nila ang dakong kanilang pupuntahan. Kaya't sinabi ni Abram sa kanyang mga alipin, bantayan ninyo rito ang asno at kami na lamang ng batang ang akit sa bundok. Sasamba kami sa dako roon at babalikan namin kayo. Ipinapasa ni Abraham kay Isaac ang kahoy ng panggatong. Dala naman niya ang apoy at katalim at kasama silang lumakad. Tinawag ni Isaac ang pansin ng ama. Ama, ano iyon anak? Tugon ni Abraham. Meron na tayong apoy at panggatong. Ngunit nasaan ang tupang nakakandog? Tanong ni Isaac. Sumagot si Abraham, anak, ng Diyos ang magbibigay niyon. Kaya nagpatuloy sila sa paglakad. Pagsapit nila sa lugar na itinuro ng Diyos, gumawa ng altar si Abraham. Inayos niya sa ibabaw nito ang panggatong at inihaga sa Isaac. Matapos gapusin nang sasaksakin na niya ang bata, tinawag siya ng anghel ni Yahweh at mula sa langit ay sinabi, Abraham, Abraham, narito po ako, sagot ni Abraham. Sinabi ng anghel, huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan. Natitiyak ko ngayong handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa kanya ang kaisa-isa mong anak. Grabe naman yung Diyos na parang kung ganun siguro siya lagi na parang gusto niya na makita na mas mahal natin siya compare sa mga pagpapala na meron tayo. Paglingon niya ay may nakita siyang isang lalaking tupa na ang sawngay ay nakasabit sa mga sanga ng kahoy. Ito ang kinuha ni Abraham at inihandog sa halip ng kanyang anak. Kahit ang lugar na iyon ay tinawag ni Abraham na si Yahweh ang nagkakaloob. At magpahanggang ngayon, sinasabi ng tao, sa bundok ni Yahweh ay may natiraan. So, si Yahweh ang laging nagkakaloob. So kung meron tayong mga pangailangan, huwag tayong umag-atubiling lumapit sa Diyos. Mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak. Pagpalain kita. Ang lahi mo'y magiging sandami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lungsod ng kanilang mga kaaway sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ang lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking utos. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beersheba. Hindi nagtagal na balitaan ni Abraham na si Milcah, ang asawa ng kanyang kapatid na si Nahor, ay nagkaroon din ng mga anak na lalaki. Ang panganay ay si Hus, sumunod si Buz, at pagkatapos ay si Kemuel na anak ni Aram. May iba pang naging anak n s- may naging may iba pang naging anak ni Nahor kay Milcah. Ayon sa pagkakasunod ay sina Kisid, Hazu, Pildas, Jidlaph at Betuel. Sinabi ni Betuel ang ama ni Rebekah, ito ang 8 anak ni Nahor kay Milcah. Kay Reuma na asawang lingkod ni Nahor, naging anak naman niya si Teba, Gaham, Tahas at Maaka. Ito si Rebekah ay ito yung mapapangasawa ni Isaac. Saan na tayo? Genesis 23. Nabuhay si Sarah ng 127 taon. Namatay siya sa lungsod ng Arba na tinatawag ding Hebron sa lupain ng Canaan. Ito'y labis na ikinalungkot ni Abraham. Sandaling iniwan ni Abraham ang bangkay at nakipag-usap sa mga Heteo. Nakiusap niya, ako'y isang dayuhan at nakikitira lamang sa inyong lupain. Kung maaari, pagbilhan ninyo ako ng lupang mapaglilibingan sa aking asawa. Sumagot ang mga Heteo, kinikilala ka naming isang dakilang pinuno
pumili ka na ng lugar na gusto mong para paglibingan sa iyong asawa. Ikinalulugod namin na ibigay sa inyo ang bahagi ng inyong pagpipili ng inyong mapipili. Bilang pasasalamat, yumuko si Abraham sa harapan ng mga tao at sinabi niya, kung talagang hindi kayo tutol na dito ko ilibing ang aking asawa, tulungan ninyo akong makiusap kay Ephron na anak ni Zohar. Nais kong saksihan ninyo ang pagbili ko sa iyong libna na sa tabi ng kanyang lupain sa Macpela. Ito'y upang ito'y gawing libingan. Mababayaran ko siya sa hustong halaga. Nagkataong si Efron ay kasama ng may kakatipong mga Heteo sa may pintuan ng lungsod. Kaya sinabi niya kay Abraham na naririnig ng lahat, hindi lamang ang yungib, kundi pati ang lupaing kinalalagyan nito ay ibibigay ko na rin sa inyo upang paglibingan ng inyong asawa. Saksi ko ang lahat ng naririto. Muling yumuko si Abraham sa harapan ng mga naroroon. At sinabi niya kay Efron na naririnig ng lahat, kung maaaring pakinggan mo ako, bibilin ko ang lupain, tanggapin mo ang tamang kabayaran upang mailibing ko roon ang aking asawa. Sumagot si Efron kay Abraham, "Apat na raang pirasong pilak po ang halaga ng lupa. Huwag na nating pag-usapan basta't paglibingan na ninyo." Nagkasundo sila. Sa harapan ng mga tao ay tumimbang si Abraham ng halagang 400 pirasong pilak ayon sa halaga ng salaping umiiral noon sa pamilihan. Kaya't ang lupaing iyon ni Efron sa Macpela sa silangan ng Mamre, pati na ang yungib at mga punong kahoy sa paligid nito ay naging pag-aari ni Abraham. Sinaksihan ito ng mga Hetayong dumalo sa pagpupulong na iyon sa may pintuan ng lungsod. At inilibingan ni Abraham si Sarah sa yungib na iyon sa Macpela, silangan ng Mamre sa lupain ng Kanaan. Ito yung tinatawag ngayong Hebron. Ang lupa ng iyon at ang yungib na dating pag-aari ng mga Heteo ay binili ni Abraham upang gawing libingan. 24. Last verse. Nag-asawa si Isaac. Matandang-matanda na noon si Abraham at pinagpapalang mabuti ni Yahweh. Sinabi niya sa mga pinakamatanda niyang alipin ng kanyang katiwala, ilagay mo ang iyong kamay sa pagitan ng aking mga hita, manumpa ka. Sumumpa ka sa akin sa pangalan ni Yahweh, ang Diyos ng langit at ng lupa, na hindi ka rito sa Kanaan pipili na mapapangasawa ng aking anak na si Isaac. Pumunta ka sa bayan kong tinubuan at pumili ka ng aking mga kamag-anak doon ng mapapangasawa niya. Kung ayaw pong sumama ng mapipili ko, maaari po bang si Isaac na ang papuntahin niyo doon? Tanong ng alipin. Aba, hindi. Huwag mong papupuntahin doon si Isaac. Tugon ni Abraham. Nilisan ko ang tahanan ng aking ama at iniwan ang lupain ng aking mga kapag-anak sapagkat dito ako pinapunta ni Yahweh, ang Diyos ng kalangitan. Ngayon, nangako siyang ibibigay ang lupain ito sa aking lahi. Magsusugo siya ng kanyang anghel na mauna sa iyo upang tulungan ka sa pagpili ng mapapangasawa ng aking anak. Grabe ang Diyos. Nagsugo siya ng anghel na mauna sa iyo. So every time sa buhay natin, 'di ba? Sa araw-araw na pamumuhay natin, pag-pray natin na magsugo ang Diyos sa mga anghel na mauna papunta sa ating mga trabaho kasi minsan 'di ba ang gulo ng daming disgrasya sa kalsada. Pero kung lilinisan 'yun ng Diyos, hindi walang pagkakataon na mapapahamak tayo kasi kasama natin ang Diyos. Ngayon kung ayaw sumama ng pili mo, wala ka ng pananagutan sa akin. Ngunit, huwag mong papuntahin doon ang anak ko. Kaya't inilagay ng alipin ang kanyang kamay sa pagitan ng hita ng Panginoon niya si Abraham at nanumpang susundin ito. Naganda ang alipin ng 10 kamelyo ng kanyang Panginoon. Matapos kargahan ng maraming panregalo, naglakbay siya patungong Mesopotamia sa lungsod na tinitirahan ni Nahor. Pagsapit sa labas ng lungsod, huminto siya at pinaluhod ang mga kamelyo sa tabi ng balon ng tubig na naroon. Sa gayong oras, tuwing magdarapit hapon, dumating ang mga babae para umigib. Siya'y nanalangin ng ganito, Yahweh, Diyos na Panginoon kong si Abraham, maging matagumpay nawa ang aking lakad. Tuparin ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoong si Abraham. Tatayo pa ako rito sa tabi ng balon at hihintayin ang pagdating ng mga babae buhat sa lungsod para umigib. Ako po'y makikiinom sa isa sa kanila
Kapag sinabi niyang uminom ka at painumin ko rin ang iyong kamilyo, iyon na sana ang babaeng inihanda ninyo para sa inyong aliping saysay. Sa gayon, malalaman kong tinupad na ninyo ang inyong pangako sa aking Panginoon. Hindi pa natatapos ang kanyang panalangin, dumating si Rebecca na may pasanabanga ng tubig. Siya ay anak ni Betel na apo ni Mikal, na asawa ni Nahor na kapatid ni Abraham. Siya ay dalaga pa at napakaganda. Lumusong siya sa kinaroon ng balon, pinuno ang kanyang mga tumahon. Sumalubong agad ang alipin at sinabi, "Maaari bang makiinom?" "Aba, opo," sagot ng babae. Inalalayan niya ang banga habang umiinom ang alipin, ngunit nang ito'y makainom na, ay sinabi pa ng dalaga, "Paiinumin ko na rin po ang inyong mga kamilyo hanggang gusto nila." Isinalin niya sa painuman ang laman ng banga at pabalik-balik siya sumalok hanggang sa mapainom ang lahat ng kamilyo. Tahimik na pinagmamasdan ng alipin ng dalaga at iniisip kung iyon na kaya ang sagot ni Yahweh sa kanyang panalangin. Matapos makainom ang mga kamelyo, inilabas ng alipin ang dala niyang mamahaling singsing at 20 pulseras na pawang lantay na ginto at ibinigay sa dalaga. Pagkatapos ito'y tinanong niya, "Sino ba ang inyong mga magulang? Maaari ba kaming makituloy sa inyo ngayong gabi?" Sumagot ang babae, "Ako po'y anak ni Betuel na anak ni Nahor at Milcah. Maluwag po sa amin at maraming pagkain para sa inyong mga hayop." Pagkarinig niyon, lumahod ang alipin at sumamba kay Yahweh. Purihin si Yahweh ang Diyos ng Panginoon kong si Abraham. Hindi siya sumira sa kanyang pangako. Pinatunayan niya ako sa pagpunta sa bahay ng mga kamag-anak ng aking Panginoon. Nagmamadaling umuwi ang dalaga at isinalisa ang buong pangyayari sa tahanan ng kanyang ina. Si Rebecca ay may kapatid na lalaki na ang pangalan ay Laban. Patakbo siyang pumunta sa balong kinaroroonan ng lalaki. Nang marinig niya ang salaysay ng kanyang kapatid at makita ang singsing at ang mga pulseras na suot nito, nakita nga niya ang tao sa tabi ng balon, pati ang kanyang mga kamilyo. Sinabi ni Laban, "Bakit nandiyan po kayo sa labas? Tayo na po sa amin, lalaking pinagpala ni Yahweh. Makahanda na po ang papahingahan ninyo at ang sisilungan ng inyong mga kamilyo." Sumama nga ang alipin. Pagdating sa bahay, ibinaba ni Laban ang karga ng mga kamilyo at pinakain ng mga hayop. Ang alipin na may binigyan niya ng tubig upang maghugas ng paa, pati ang mga kasama nito. Binigyan siya ng pagkain, ngunit sinabi ng alipin, "Sasabihin ko muna ang aking pakay bago ako kumain." "Sige, sabihin ninyo," sabi ni Laban. "Ganito ang salaysay niya, ako po'y alipin ni Abraham, pinagpala ni Yahweh ang aking Panginoon. Dinarami ang kanyang mga kawan ng tupa, kambing at baka. Pinagkalooban rin siya ng maraming pilak at ginto, mga aliping babae at lalaki, mga kamelyo at asno. Ang asawa niyang si Sarai ay nagkaanak pa kahit siya'y matanda na. Ang anak na ito ang tanging tagapagmana ng kanilang kayamanan. Ako po'y pinanumpa ng Panginoon kong si Abraham na hindi ako kukuha sa Kanaan ng mapapangasawa ng anak ng ito. Dito po niya ako pinapunta sa mga kamag-anak ng kanyang mga magulang upang ihanap ng mapapangasawa ang kanyang anak. Tinanong ko po siya ng ganito, kung ang babaeng mapili ko ay hindi sumama sa akin, ano po naman ang aking gagawin? Ang sagot po niya, sasamahan ako ng anghel ni Yahweh upang magtagumpay sa aking lakad. Dito raw sa angkan ng kanyang ama, makukuha ng mapapangasawa ng kanyang anak. Iyan po ang utos sa akin. Ang sabi pa niya sa akin, kung sundin mo ito, natupad mo na ang iyong tungkulin. Kung tanggihan ka naman ng aking mga kamag-anak, wala ka ng pananagutan sa akin. Pagdating ko po sa may balon kanina, ako'y nanalangin ng ganito, "O Yahweh, Diyos ng Panginoon kong si Abraham, panagumpayin mo ang aking gagawin. Tatayo po ako sa may tabi ng bulong ito at kapag may dumating na dalaga upang umigib, ako'y makikiinom. Kapag ako'y pinainom pati ang aking mga kamilyo, iyon na po sana ang pinili ninyo upang mapangasawa ng anak ng aking Panginoon. Hindi pa natatapos ang aking panalangin. Dumating nga si Rebecca, napasan ang isang banga. Lumusong siya sa bukal at sumalok ng tubig. Nakiusap po ako sa kanyang ako'y painumin. At hindi lamang ako ang painumin, pati ang aking mga kamilyo. Tinanong ko po siya,
"Kanino kang anak?" Ang sagot ko'y kay Betuel na anak ng ng mag-asawang Nahor at Milcah. Kaya't kinabitan ko siya ng hikaw sa ilong at sinuotan ng pulseras sa braso. Pagkatapos, ako'y lumuhod at sumamba kay Yahweh, sa Diyos ng Panginoon kong si Abraham, sapagkat pinatnubayan niya ako at inihatid sa tahanan ito. Dito ko nga natagpuan ng dalagang anak, dapat mapangasawa ng kanyang anak. Kaya hinihiling kong sabihin ninyo sa akin kung sang-ayon kayo sa hangad ng aking Panginoon. Kung hindi naman, sabihin din ninyo at nang malaman ko naman kung ano ang aking gagawin. Sumagot ang mag-amang Betuel at Laban. Dahil sa bagay na ito'y mula kay Yahweh, wala na kaming masasabing anuman. Isama mo si Rebecca pag-uwi mo upang mapangasawa ng anak ng iyong Panginoon ayon sa sinabi ni Yahweh. Pagkarinig niyon, ang alipin na Abraham ay muling nagpatira pa at nagpuri kay Yahweh. At inilabas niya ang mga damit at mga hiyas na ginto at pilak para kay Rebecca. Binigyan din niya ng mahaling regalo ang kapatid nitong si Laban at ang kanilang ina. Pagkatapos, ang alipin at mga kasama nito ay kumain na at uminom at doon na nga nagpalipas ng gabi. Kinabukasan ay nagpaalam na siya, ngunit hiniling ng ina at ng kapatid ni Rebecca na magpalipas muna ng 1 linggo o 10 araw bago umalis. Ngunit sinabi ng alipin, sapagkat pinagtagumpay ako ni Yahweh sa aking lakad, pahintulutan na po ninyo akong magbalik sa aking Panginoon. Kung gayon, sinabi nila, tawagin natin si Rebecca at tanungin kung anong kanyang pasya. Sasama ka ba sa taong ito? Tanong nila. Opo, tugon niya. Kaya si Rebecca at kanyang yaya ay pinahintulutan nilang sumama sa alipin ni Abraham at ng mga kasama nito. Matapos basbasan ng ganito, ikaw, nawa o Rebecca na maging ina ng marami at sa lungsod ng kaaway ang iyong lahi ay magwagi. Nang handa na ang lahat, si Rebecca at ang mga utusan niya'y babae ay sumakay sa kamelyo at umalis kasunod ng alipin ni Abraham. Nang panahong iyon si Isaac ay naninirahan sa lugar ng Negev. Minsan napadako siya sa ilang ng Berlahai-roi. Nang magtatakip silim, siya'y namasyal sa kaparangan at nakita niyang may dumating na mga kamelyo. Natanaw ni Rebecca si Isaac at bumaba siya sa sinasakyang kamelyo. Lumapit sa aliping sumundo sa kanya at nagtanong, "Sino ang lalaking iyan sa napapalapit sa atin?" "Siya po ang aking Panginoon," sagot nito. Kumuha ng belo si Rebecca at tinakpan ang kanyang mukha. So ito yung unang nabanggit sa Bible na nagkaroon ng belo, kaya yung kinakasal 'di ba meron silang belo. 'Yan yung unang ginawa ni Rebecca. Isinalaysay ng alipin kay Isaac ang mga ginawa niya. Pagkatapos dinala ni Isaac si Rebecca sa tulda ni Sarah na kanyang ina at ito'y naging asawa niya. Minahal ni Isaac si Rebecca at siyang naging kaaliwan niya sa pagkamatay ng kanyang ina. Iyon lang yung ating Bible reading. 18 minutes. So, napaka-ikli lang ng Bible reading natin. Kaya tayo, Father God, salamat sa iyong mga salita. Sa Genesis 22 to 24, tunay nga po, Panginoon, na dito, Lord, pinapakilala mo ang iyong sarili bilang isang Diyos na nakikinig sa panalangin ng iyong anak. Kung paano, Lord, na iyong alipin ni Abraham ay nanalangin sa inyo, ibigay yung kahilingan niya na magpakita ka ng mga senyales kung ano yung kalooban mo. Lord, hindi ka talaga Panginoon. Nag-atubiling tulungan siya, Panginoon. Kung gano'n, ngayon, Lord, natutunan namin na ang mga taong tumatawag sa iyo ay hindi mo, Panginoon, hinahayaan. Kaya, Lord, ano man yung laman ng aming puso't isipan, tulungan mo kami, Lord, na gabayan mo kami. Samahan mo kami, Panginoon, sa mga ginagawa namin, Lord, sa aming buhay. Pagpalain mo kami, Panginoon, sa lahat ng aspeto ng aming buhay. Spiritually, Lord, financially, emotionally, materially, Panginoon. Lord, alam ko, Panginoon, na hindi ka
nawawalan, Panginoon, para o hindi ka, Panginoon, nauubusan ng mga bagay para pagpalain, Panginoon, ang iyong mga anak. Lord, yung storehouse mo, Lord, sabi mo, Lord, kaya mo buksan ang durungawan ng langit para pagpalain ang iyong mga anak. So Lord, we pray, pagpalain mo kami, Lord. Patuloy, Panginoon, na maranasan namin, Panginoon, ang kagalingan, ang kapayapaan, ang joy, Panginoon, at ang pagsama mo sa amin. Patuloy lang. Ito ang aming tinataas. In Jesus' name, Amen.